I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. Sa nakaraang kabanata, nabuo ang isang alyansa sa pagitan ng ikatlong batang Panginoon at ng Vice Master ng Ice Palace. Napag-alaman din ito ng Demon Lord bunga ng kanilang pag-uusap ni Hadjan sa palasyo ng Demon God. Bagamat wala siyang pakialam kung alyansa man o digmaan ang hiniling sa kanya ng bisita, ang mahalaga para sa Demon Lord ay ang magiging resulta. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, may hiniling na pabor si Hadjan sa Demon Lord, "Pahintulutan niyo po akong gamitin ang mga puwersa ng Divine Cult." Plano niyang gamitin ang mga hukbo ng Divine Cult para sa nalalapit na paglusob sa Beast Palace at pagsadyap sa nakababatang kapatid ng Vice Master, gaya ng kanilang napagkasunduan. Tahimik naman siyang pinagmasdan ng Demon Lord. Kahit na di niya sabihin na suportado siya sa mga aktibidad ng disipulo, hindi basta-basta pinapagalaw ang mga puwersa ng Divine Cult na labas sa kanilang mga opisyal na misyon. Seryosong tugon ng Demon Lord, "Hindi ito posible kung ang plano mo ay kailangang gawin ng palihim." Bagamat bigo siya sa hiniling niyang pabor, hindi naman nagulat si Hadjan dahil inaasahan niya na ito. Sabi niya, "Ayun, sabi ko nga iyan ang sasabihin mo." Dahil tumanggi ang Demon Lord, seryosong napaisip si Hadjan, pilit na tinitimbang ang bawat hakbang na kailangan niyang gawin. Alam niyang ang bawat kilos ay dapat na maingat na isaalang-alang, lalo na't ang misyon na ito ay personal na layunin at hindi opisyal, kaya naman hindi ito pwedeng mabunyag sa Divine Cult. Sabi niya sa kanyang isip, "Alam kong ang dahilan kung bakit naisama ko ang Berserk Demon Squad sa inspection ay dahil opisyal na misyon iyon. Pero sa gagawin ko ngayon, kailangan itong gawin ng lihim, kaya mahihirapan akong magdala ng puwersa." Isang malalim na buntong hininga ang binitiwan ni Hadjan bago siya napakamot ng ulo, halatang iniisip kung paano lulutasin ang problema. Sa huli ay tinanggap niya na lang ang sitwasyon. Sabi niya, "Kung ganun, mukhang wala na akong magagawa. Pag-iisipan ko muna ito ng mas malalim." Sa pagkakataong ito ay alam niya na kailangan niyang gumawa ng paraan gamit ang sariling lakas at diskarte. Ngunit biglang iniangat ng Demon Lord ang kanyang kamay at sa isang iglap, isang green scroll ang lumitaw sa harapan ni Hadjan. Ginamit ng Demon Lord ang kanyang telekinesis para kunin ito at ibigay kay Hadjan. Natigilan siya sa pagkagulat, ngunit mabilis niyang nasalo ang scroll. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang unti-unti niyang binuksan ang scroll at sinimulan basahin ang mga nakatala. Habang tinutunto ng kanyang mata ang bawat linya, napagtanto niya ang laman nito, isang detalyadong ulat ng mga kasalukuyang tungkulin at misyon ng iba't ibang puwersa ng Divine Cult. Naroon ang mga confidential na detalye, ang eksaktong lokasyon ng bawat squad, mga oras at petsa kung kailan sila naroon sa kanilang misyon, at ang mga plano sa susunod na galaw. Hindi niya inasahan ang ganitong antas ng impormasyon, halos hindi siya makapaniwala sa bigat ng tiwalang ipinagkaloob sa kanya ng Demon Lord. "Ikaw na ang bahala kung paano mo gagamitin yan," malamig at tiyak na sabi ng Demon Lord, na para bang binibigyang pahintulot si Hadjan na kumilos ng malaya. Tahimik na tinitigan ni Hadjan ang Demon Lord, ramdam ang bigat ng responsibilidad at ang lakas na ngayon ay nasa kanyang mga kamay. Napakahalagang intel nito upang mapagplanuhan ni Hadjan ang kanyang susunod na mga galaw, at upang malaman kung alin sa mga puwersa ng Divine Cult ang pwede niyang lapitan base sa itinerary niya. Mababakas ang abot-tengang ngiti sa mukha ni Hadjan dahil napagtanto na tinulungan siya ng Demon Lord. Sabi niya, "Salamat po." Malamig na sabi naman ng Demon Lord, "Makakaalis ka na." Sagot naman ni Hadjan, "Opo, Demon Lord." Nagpatuloy sa pag-inom ang Demon Lord at bago siya tuluyang makaalis ay binigyan siya ng pahabol na paalala, "Kapag nakita ko ulit na masagwa ang footwork technique mo sa susunod, babawiin ko mula sa iyo ang teknik na yan." Natawa naman si Hadjan, bahagyang nahihiya at nang may awkward na ngiti, sabi niya, "Naunawaan ko na kailangan kong magsanay ng mas mabuti at mag-improve para hindi ako mapahiya."
Masayang lumabas si Hajan mula sa bulwagan, nararamdaman ang kaginhawaan sa kalooban matapos makuha ang pahintulot at impormasyon na makakatulong sa kanya. Ang bawat hakbang niya sa malawak na pasilyo ng palasyo ay puno ng determinasyon. Ang hawak niyang scroll ay simbolo ng bagong kapangyarihan at tiwala na ipinagkaloob sa kanya. Habang unti-unting lumalayo sa bulwagan, sinundan siya ng tingin ng Demon Lord, at inobserbahan ang kanyang mga kalkuladong hakbang na bunga ng pagsasanay. Tumanggo ng bahagya at marahang nagsalita ang Demon Lord, hindi na rin masama, sabi niya. Ikinatutuwa niya ang ipinapakitang sigasig at tapang ng ikatlong batang Panginoon. Sa labas ng palasyo, naglakad si Hajan ng may kumpiyansa, ngunit malalim ang kanyang iniisip tungkol sa susunod niyang hakbang. Alam niyang ang paglusob sa Beast Palace ay mangangailangan ng matinding pag-iingat at mahusay na pagplano. Samasagi sa isip niya ang bawat detalye ng plano habang hawak ang scroll, iniisip kung paano niya magagamit ang intel na nakuha niya upang magtagumpay sa misyon na ito. Sa kalagayan ng Ice Palace, ang politikal na ruta nito ay naiiba sa tatlo pang palasyo na nasa Outer Wall. Ang tatlong ito ay ang Sword Palace, ang Heavenly Dragon Palace at ang Beast Palace. Habang abala ang tatlong ito sa pagpapalawak ng impluensya at kapangyarihan sa Zhongyuan, at nakikipagtulungan sa malalaking organisasyon para sa mga politikal nilang layunin, kilala ang Ice Palace na tahimik at mapayapang nagsasarili sa malamig na hilagang rehiyon. Ang kapatid na babae ng tagapagmana ng Ice Palace ay naglalakbay sa hilagang kanlurang rehiyon ng Zhongyuan nang makaengkwentro niya ang mga mababangas na hayop at mga mandirigman ng Beast Palace. Sa kasamaang palad, nagkaroon ng marahas na labanan dahil sa di magandang relasyon sa pagitan ng Beast Palace at ng Ice Palace. Sinubukang ipagtanggol ng kapatid ang kanyang sarili ngunit dahil mag-isa lamang siya, natalo siya ng mga alagad ng Beast Palace at sapilitang dinala at dinakip bilang bihag. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding pangamba sa Ice Palace. Dahil sa politikal na implikasyon ng pagkakadakip, inaasahan ang magiging reaksyon ng kanilang pamunuan, at lalo pang tumindi ang tensyon sa pagitan ng mga palasyo ng Outer Wall. Sa kakaisip, tila sumasakit ang ulo ni Hajan at napasabi na lang sa sarili niya, ang gulo naman ito. Pero ang mahalaga ngayon ay kung ano ang mapapala ko mula sa sitwasyong ito. Ang isang alyansa sa tagapagmana ng Ice Palace ay nangangahulugang magkakaroon ako ng malakas na kakampi sa plano kong maging tagapagmana ng Divine Cult. Maaaring may bahagi ako sa kayamanan ng Joxe family at may natanggap ding suporta mula sa Gogyong family, pero dahil ang kanilang opisyal na katapatan ay nasa Divine Cult, limitado lang ang maitutulong nila sa akin. Pero ibang kwento ang Ice Palace. Dahil wala silang kaugnayan sa Divine Cult, magiging mas malaki ang maitutulong at magagawa nila. Ito ang pangunahing motibasyon ni Hajan kaya siya pumayag sa pakikipagtulungan, dahil nakikita niya na malaking oportunidad ito sa hinaharap kung magiging maganda ang relasyon niya sa Ice Palace. Lalo pat ang pinakalayunin niya ngayon ay hindi lang ang maging tagapagmana kundi ang pabagsakin ang dalawang kalabang organisasyon, ang Righteous Heavenly Alliance at Steel Blood Fortress. Natigilan sa paglalakad si Hajan at biglang naging seryoso ang tingin. Naisip niya, hindi ko pa sila pwedeng pagkatiwalaan pero worth it na subukan ko ito. Gayunpaman, naputol ang kanyang pagninilay nang maramdaman niya ang isang pamilyar na presensya na papalapit. Kaya sa pagkakataong ito ay nilingon niya ito at tinanong, may kailangan ba tayong pag-usapan? Wala, sagot ng ikalimang disipulo na si Ju Soyun. Kanina pa niya sinusundan ng ikatlong batang Panginoon, mula pa nang makalabas siya sa palasyo ng Demon God. Kaya tinanong siya ulit ni Hajan, kung gayon ay bakit mo ako sinusundan? Sabi ni Ju Soyun, may kailangan ako sayo. Napangiwi naman si Hajan dahil bigla siyang naguluhan sa kanya. Nagtatakang tanong niya, ha? Pero sabi mo wala ka namang gustong pag-usapan. Ano bang sinasabi mo? Sa kabila ng kanyang tanong, nanatiling tahimik si Ju Soyun, nakatitig lang sa kanya ng diretsyo at hindi nagpapakita ng kahit anong emosyon.
Dahil dito ay lalong uminit ang ulo ni Hajan, na nagpataas ng kilay habang nagpapalipat-lipat ang kanyang tingin sa mukha nito, umaasang may makuha siyang kahit anong pahiwatig. Sa isip ni Hajan ay nagrereklamo na siya, magsasalita ka ba? Nakakainis to ha, ano bang problema niya? Ngunit biglang binasag ni Ju Soyun ang kanyang katahimikan at nagtanong, anong kailangan kong gawin para makumplito ang martial arts ko? Tanong naman ni Hajan, ano? Pinag-cruise niya ang mga braso sa dibdib, at seryosong inulit ang tanong, anong sinasabi mo? Sagot naman ni Ju Soyun, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Kaya naman pinapanood lang kita. Nagtatakang tanong naman ni Hajan, ha? Ako, seryosong sabi ni Ju Soyun, gusto kong malaman kung paano ka gumaling ng ganoon kabilis. Kung paano mo naabot agad ang Ultimate Demon Realm. Paano ka nakapag-advance ng ganoon kabilis? Naging seryoso ang tingin ni Hajan at napatanong sa isip niya, oh talaga. Gusto niya na agad maabot ang Ultimate Demon Realm. Sinagot niya si Ju Soyun, alam mo dapat na hindi ito isang bagay na kayang maipaliwanag sa salita o maipakita sa gawa. Sagot ni Ju Soyun, oo nga, pero hindi ko pa ito nasusubukan. Sabi ni Hajan sa isip niya, so gusto niya itong makita mismo. Minsan kailangan mo ng pruweba na ang isang bagay ay hindi gumagana, kahit na sa isip mo, alam mo nang hindi ito gagana. Sumagot si Hajan, hindi ko alam kung anong kailangan mo sakin, pero sige lang. Kaso busy ako ngayon eh. Bumalik ka na lang ulit. At saka siya tumalikod at kumaway upang magpaalam. Ngunit napamura sa gulat si Hajan nang bigla na lang lumitaw sa harapan niya si Ju Soyun na parang multo, at sinabi, hindi. Urgent ito para sa akin. Nakangiwi niyang sabi, gusto mo bang isantabi ko ang mga plano ko dahil lang urgent yang problema mo? Sagot naman ni Ju Soyun, hindi, manatili lang ako sa tabi mo. Napapikit at napabuntong hininga na lang si Hajan, at sinabi, sa tingin ko nakakalimutan mo yatang magkaribal tayo. Ngunit mariing sagot ni Ju Soyun, hindi. Sa puntong ito, nababanas na si Hajan at pinakita ang kamao niya. Inis niyang sabi, anong ibig mong sabihin na hindi? Hindi mo ba alam na pinatumba ko ang ika-4 na disipulo? Ngunit nanatiling kalmado si Ju Soyun at sumagot, wala yang kinalaman sa akin. Nagulat si Hajan sa biglaang tugon ni Ju Soyun. Tumigil siya sa pagsasalita, pinoproseso ang sinabi nito, habang nakatitig ng diretso sa kanya si Ju Soyun, may matatag at walang alinlangan sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan ang sagot na ito mula sa kanya. Bakit naman? Tanong ni Hajan, pilit na inuunawang mabuti ang pinanggagalingan nito. Hanggat isa kang disipulo ng Demon Lord, makikipaglaban ka para sa posisyon. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sinabi, mabilis siyang pinutol ni Ju Soyun, mariing tugon niya, hindi ako. Nabigla si Hajan. Hindi siya nakaimik habang pinag-iisipan ang dahilan sa likod ng kanyang pahayag. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtataka, matapang na tumitig si Ju Soyun sa kanya ng mata sa mata, direkta at walang pag-aatubiling iginiit, wala akong interes na maging tagapagmana. Bumigat ang katahimikan sa paligid nila matapos ang kanyang sagot, na parang ang bawat salita ay nagdala ng panibagong tanong sa isip ni Hajan. Sa kabilang banda, naglalakad-lakad si Guan Pyong sa paligid ng Divine Cult, tila nagpapalipas ng oras. Pakiramdam niya ay mas umiinit ang panahon, kaya naman napatingala siya sa langit habang pinagpapawisan, at sinabi sa sarili, ang init na ng panahon ngayon. Ngunit bigla siyang natigilan nang mapansin ang isang pamilyar na figure sa di kalayuan. Sa anyo at tindig pa lang nito, alam na niya kung sino ito. Isang ngiti ang sumili sa kanyang labi, at agad niya itong tinawag. Ano bang iniisip mo ng ganyan kalalim at hindi mo man lang nagawang batiin ang kuya mo? Soyun, bungad niya habang nakatingin sa ika-5 disipulo, na tila nasa malalim na pagninilay. Napalingon si Ju Soyun kay Guan Pyong, tila hindi inaasahan na tatawagan siya nito dahil hindi naman sila malapit sa isa't isa.
Minabuti niyang bumati, aniya, "Hello, kuya." Nakangiti naman siyang nilapitan ni Guan Kyung, at sinabi, "Matagal na rin tayong hindi nagkikita. Huli yata tayong nagkita noong sa Great Conference pa, ano? Ang laki na ng pinagbago ng iyong chi simula noon." Tugon naman ni Ju Soyun, "Salamat. Mukhang nagsasanay ka rin ng husto." Napangiti naman si Guan Kyung at sinabi, "Oh talaga? Ganon ba ang tingin mo?" Naging seryoso ang tingin ni Ju Soyun at sinabing, "Gayunpaman." Ngunit natigilan siya, at bumalik sa kanyang alaala ang nakita niyang tindig at lakas ng kapangyarihan ng ikatlong disipulo, at di niya maiwasang may kumpara ito sa kanya. Ngunit hindi na niya itinuloy ang kanyang sasabihin, aniya, wala. Napakunot ang noo ni Guan Kyung, halatang nagtataka kung ano sana ang sasabihin ni Soyun. Pero bago pa man siya makapagyusisa, tumalikod na si Soyun at tila nagmamadaling naglakad palayo. "Kitikats na lang," sabi ni Soyun, walang lingon likod habang siya'y papalayo. Di mapigil ang ma-curious ni Guan Kyung at nagtanong, "Saan ka naman papunta ng ganito kaga?" Tumigil sa paglalakad si Ju Soyun at bigla siyang nilingan. Sa isang seryosong mukha at tono ay sinabi niya, "Kuya, wala akong pakialam sa pagiging tagapagmana. Kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin." Kasabay ng pagbitaw ng mga salitang iyon, muling tumalikod si Soyun at nagpatuloy sa kanyang paglalakad palayo. Naiwan si Guan Kyung na natigilan, hindi makapaniwala sa narinig, at bakas sa kanyang mukha ang pagkagulat habang pinagmamasdan ang papalayong kinakapatid. Kumunot ang kanyang noo, akma sanang pipigilan si Soyun upang magpaliwanag, ngunit biglang dumating ang isa sa kanyang mga tauhan, nagmamadali at may dalang balita. Humahanggos na sabi nito, "Batang Panginoon, yung sinabi niyo po kanina." Ngunit naputol ang pag-uulat niya nang bigla siyang sabihan ni Guan Kyung sa isang seryosong tono, "Jae-hwan, bantayan mo si Soyun." Alam niyang ang anumang sasabihin ng tauhan ay mahalaga, ngunit hindi pa rin nawawala sa isip niya ang naging pahayag ni Soyun. Nagulat naman si Jae-hwan at kinumpirma kung tama ang narinig niya. Nauutol na tanong niya, ang ikalimang batang Panginoon ba ang tinutukoy mo?" Sagot ni Guan Kyung, "Oo, isa siyang sensitibong bata, kaya manatili kang malayo sa kanya kung titiktikan mo siya." Di mapigil ang magtanong ni Jae-hwan kung bakit, ngunit ito lang ang naging sagot sa kanya ni Guan Kyung, "Basta. Kaya sana bigyan niya ako ng dahilan para hindi na siya bantayan. Kaya kita inutusan na bantayan siya." Samantala, di nagtagal ay nakauwi na si Ha-jun sa tahanan niya. Pagpasok pa lang ni Ha-jun sa kanilang tahanan, buong siglang sumigaw siya, "Nakabalik na ko." Sa bakuran ay nagsasanay si Dongpil, habang hinihintay ang kanyang pagbabalik. "Maligayang pagbabalik, batang Panginoon," bati niya. Ngunit agad na napakunot ang noo ni Ha-jun nang makita ang mukha ni Dongpil, may malaking pasa sa paligid ng kanyang mata. Halatang sariwa pa ang black key nito at mukhang masakit. Agad niyang tinanong, "Anong nangyari sa mukha mo?" Napatungo si Dongpil, tila nahihiyang ipaliwanag. Ito. Ngunit hindi pa naitutuloy ni Dongpil ang sasabihin niya ay nahulaan na agad ni Ha-jun kung sino ang gumawa noon sa kanya. Maaalalang nagyayari ng sparring si Dongpil kay So-yeon Sim nang umalis si Ha-jun, at parehong resulta ang natanggap niya. Napangiwi si Ha-jun at nainas na naman nang maalala ang tumatawang mukha ni So-yeon Sim. Napasuntok siya sa ere at sinabi, "Yung tusong babaeng yun, pinahiya niya tayong dalawa." Pagkatapos nilang magkamustahan ay nagsimula ng mag-ensayo sina Ha-jun at Dongpil. Determinado si Ha-jun na suriin kung gaano nakalawak ang natutunan ni Dongpil mula sa teknik na itinuro niya noong huli nilang pagsasanay bago niya puntahan ang Vice Master. Sa gitna ng bakuran, parehong nakatutok ang kanilang mga espada at napapalibutan sila ng demonic energy sa kanilang mga katawan. Ang paligid ay punong-puno ng tensyon, at tanging ang hangin ang naririnig kasabay ng mga matitinding paghampas ng kanilang mga espada. Nagpalitan sila ng mabibilis na atake at di may kakaila sa kanilang mga galaw na pareho silang mas lumakas at mas gumaling.
Maging si Hajan ay napahanga sa bilis ng progreso ni Dongpil, na ngayon ay nakakayang humarap sa mga atake niya ng may kumpiyansa at lakas. Pagkatapos ni Dongpil na ipakita ang resulta ng kanyang pag-aaral, tinanong niya si Hajan habang humihingal, "Kumusta po yung ginawa ko?" Pinuri naman siya ni Hajan at sinabi, "Magaling. Nagawa mo na itong maunawaan ng lubos. Mahirap gawin yun ah." Nakangiti si Hajan at mababakas ang pagmamalaki para sa kaibigan at gwardya. Dagdag pa niya, ang Ninefold Demonic Sword Technique na pinag-aaralan mo ngayon ay isa sa top 10 techniques ng Divine Cult. Kaya natural na mahirap talaga ito, pero nagawa mo ito ng mas epektibo sa pamamagitan ng isang malikhaing pamamaraan. Sabi ni Hajan sa isip niya, "Nakakamangha. May isip ko kayang gawin iyon sa paraan na ginawa niya." Sulit talaga na itinuro ko sa kanya ang teknik na iyon. Iniba ni Hajan ang usapan at ipinaalam ang plano niya, "Mawawala ako sa Divine Cult ng ilang araw." Tanong ni Dongpil, "Saan po kayo magpupunta?" Sagot ni Hajan, "Iniisip ko kanina na mas mabuting iwanan ka rito dahil magiging delikado sa pupuntahan ko at kamakailan mo lang natutunan ang bagong teknik na ito. Pero ngayon na nakita ko ang improvement mo, sa tingin ko ay pwede na kitang isama. Mukhang ang pwede na kitang isama kahit saan dahil sa level of mastery mo." Sabi naman ni Dongpil, "Salamat po, pero ano, bakit nandito ang ikalimang batang Panginoon?" Isang bagay na kinagulat ni Dongpil dahil nanunood siya sa gilid sa tabi ni Anghua. Sagot naman ni Hajan, "Hindi mo siya makakausap masyado, kaya hayaan mo lang siya, huwag mo siyang pansinin, magpatuloy lang tayo sa pagsasanay." Bagamat nag-aalangan, sinubukan ni Anghua na kausapin si Ju Soyoon at alukin, "Batang Panginoon, kumain na po ba kayo?" Nang wala siyang natanggap na sagot, sinubukan niya namang mag-alok ng inumin. "O gusto niyo po ba ng tsaa?" Ngunit hindi pa rin tumutugon si Ju Soyoon, nakatuon lang ang kanyang mga mata sa may sensinang pagsasanay ni Hajan at Dongpil. Tila ba pinapuna ang bawat galaw at teknik na kanilang ipinapakita. Tahimik na lang naghintay si Anghua, nagtataka kung ano ang iniisip ng batang Panginoon at kung bakit ganoon na lang ang atensyon niya sa ginagawa ng dalawa. Samantala, sa di kalayuan, tahimik na nagmamatsyag si Jehuan gaya ng pinag-utos sa kanya ni Guanpyong. Nakadisguise siya at nagtatago sa isang mataas na puno habang tanaw ang bakuran ng bahay ni Hajan. Nagulat siya sa kanyang nakita at sinabi, "Ang ikalimang disipulo ay nagpunta sa bahay ng ikatlong disipulo, hindi ko ito inaasahan, in love ba sila o ano?" Hindi niya man alam kung ano ang tunay na relasyon ng dalawa. Isang bagay ang sigurado siya, na hindi ito magugustuhan ng ikalawang batang Panginoon. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Guanpyong tungkol dito? Abangan ang nalalapit na paghaharap ni Hajan at ni Guanpyong sa susunod na kabanata.